Hello guys, this is Kuya Jericho Tech Solution. Welcome back dito sa aking YouTube channel. And for this video, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng LCD o ng screen ng Vivo Y20. At kung gusto ninyong matuto o magdi-DIY ka ng sarili mong cellphone na Vivo Y20, ayan guys, kailangan mong tapusin ang bidyong ito. Kung napapanood mo ang bidyong ito, huwag mong kalimutang i-like at mag-subscribe dito sa aking channel at pakit mo na din ang notification bell para updated ka sa mga videos ko na katulad nito. At yan na guys, kung gusto mo nang matuto at wala ka pang masyadong experience sa pagpapalit ng LCD o ng screen ng cellphone, and guys, kailangan mong tapusin ang bidyong ito para magkaroon ka ng idea para sa pagpapalit ng LCD ng cellphone na Vivo Y20. At kung ikaw guys ay nanonood na meron ka ng experience, pwede mo namang panoorin na rin ang bidyong ito. Huwag na nating patagalin, simulan na natin guys ang video. Ito guys yung Vivo Y20. Kung makikita nyo guys, ang issue nitong cellphone is LCD. Papalitan natin siya guys kasi nabasag yung kanyang screen o yung kanyang LCD. Meron ito guys dito sa likod, meron siyang dalawang back cover. Dalawa guys yung back cover na titikalin natin kapag Vivo Y20. Tsaka guys itong outer niya na back cover is natitikal yung pintura. Kaya dahan-dahan lang sa pagtatanggal ng back cover. And guys, kung makikita ninyo, meron din siyang mga screw. At una natin tanggalin itong screw dito sa cover nitong fingerprint at nitong LCD. And guys, tanggalin na natin yung mga screw o lahat ng screw na kumakapit sa back cover nitong Vivo Y20. Ganito guys ang proseso pa sa pagkakalas ng cellphone na Vivo Y20. Yun guys, tanggalin lang natin yung lahat ng mga screw dito sa likod para matanggal natin yung back cover at ma-access natin yung battery board, charging board, at kung ano pa man piyesa ang kailangan tanggalin para matanggal natin yung LCD connector. And guys, pagkatanggal natin ng lahat ng screw nitong cellphone na Vivo Y20, siguraduhin natin na hindi natin masisira yung kanya back cover. Ayan, tanggalin natin itong SIM tray. At dito tayo sa bandang nilalagyan ng SIM tray para malambot ikalin. Dito tayo magsungkit. At ingat-ingat lang din sa pagsungkit kasi guys, madaling mabasag itong kanyang back cover. And guys, tikalin lang natin ito para ma-access natin yung kinalalagyan ng LCD flex. Ayan. Sa paghila nito guys, back cover na ito, wag nating kalimutang tanggalin yung flex na fingerprint. Ayan guys, tanggalin natin itong mga cover na to. At ito guys, ang mauna lagi, connector ng battery. Tanggalin yan guys, connector ng battery ang pinakaunang tinatanggal. Sunod guys yung connector ng LCD. Ito guys yung ating LCD na bago. Ito guys, tinesting ko na to, okay naman siya. At syempre guys, ite-testing natin ulit para sigurado.
And guys, huwag kayong mag-aatubili na paulit-ulit na testingin ninyo ng maraming beses yung LCD para hindi tayo magastusan o mag-backjob yung LCD na ikakabit natin. And guys, kung makikita ninyo, gumana naman at sunod na nating tanggalin itong kanyang battery. Hilahin lang natin dito guys at wag nating kapwersahin kasi guys nasisira o nababaluktot yung kanyang battery. Ito guys, tanggalin natin yung plastic at itong flex at matatanggal na natin yung kanyang dating LCD. Ito guys, basag-basag na dahil guys nabagsak ito nung may-ari. Kaya kailangan nating palitan para gumana ulit itong unit. Ayan, linisin lang natin syempre yung lalapatan ng LCD. Para paglapat guys ng bagong LCD is pantay o lapat, wala siyang angat, wala siyang singaw. And guys, linisin nating mabuti. Gamitan natin ng brush para matanggal yung mga albok. Yan guys, syempre, lagyan natin ito ng pandikit para naman hindi matanggal yung bagong LCD na ikakabit natin. Ito guys, kung makikita ninyo, ito yung bagong LCD natin. Meron yan guys, adhesive o plastic dito sa bandang likod niya. Kailangan natin yan guys tanggalin para hindi angat ang pagkakabit ng LCD. Dito naman din guys sa likod ng LCD flex, meron din siyang adhesive. Tatanggalin din natin yan para mailapat o maidikit natin yung LCD flex at hindi angat ang ating pagkakabit ng LCD. Ayan guys, okay na. Naidikit na natin yung adhesive nitong bagong LCD. At ready na siyang ilapat dito sa kanyang frame. Pagka natanggal natin guys yung plastic sa likod ng LCD at yung adhesive sa likod naman ng LCD flex is 100% yan guys. Walang angat yan. Kasi guys, yung plastic na yon pag nandun at idinikit natin itong LCD sa frame na nandun pa yung plastic sa likod, is mataas ang chance guys na angat yan sa bandang baba. And guys, yun, ilapat lang natin itong LCD. And guys, ilapat natin paikot. At pag sigurado na natin guys na nakalapat, sigurado na tayong nakalapat ng LCD, ikabit na natin yung LCD flex dito sa main board. And guys, ibalik natin itong plastic na itong battery dito sa kanyang posisyon. Atin guys, saka natin ikabit yung kanyang battery. Ayan, para dumikit ito uli, itong kumakapit sa battery, lagyan lang natin ng tape. Para hindi umalog yung battery na tinanggal natin kanina dito sa unit. And guys, kabit natin itong battery.
at itong cover ng mainboard at itong pinakauna nating back cover nitong Vivo Y20. At yan nga guys, pag nailapat na natin, siguraduhin lang natin na paikot yan guys is nakalapat. Para makaiwas tayo sa back job. Yan guys, kabit na natin itong flex ng fingerprint. At sinisigurado lang natin na itong Vivo Y20 na ginagawa natin is walang angat. And guys, kabit na natin itong SIM tray. At syempre guys, ibabalik na natin yung mga screw na pinagtatanggal natin dito sa unit. Mas maganda guys na lahat ng screw na tinanggal natin is maikabit. Pati guys mga cover ng connector katulad nito guys. Nilagyan na natin ng screw. Mas maganda guys na kompleto yan ng screw kasi guys inilagay yan mga screw na yan dyan ng manufacturer. Kasi guys, lahat ng screw na yan is may purpose yan dyan. At hindi siya pwedeng mawala dyan sa posisyon na yan. And guys, balik lang natin yung mga screw. And guys, pag natapos na nating ibalik yung mga screw, lagyan natin ng manipis lang na pandikit itong bandang likod. Para guys hindi matanggal yung ating huling back cover na ilalagay. Yan guys, para manatili siyang lapat o walang angat, lagyan natin ng tape. Para habang ginagamit ng may-ari, hindi siya aangat. And guys, testingin na natin yung ating bagong LCD. And guys, lumabas na yung kidlat o yung charging logo. Ibig sabihin guys, meron ng display at gumagana na yung LCD. And guys, subukan natin ito sa touch. And guys, gumagana na yung ating nilagay na bagong LCD. Tingnan natin guys sa touch kung goods ba yung ating nilagay na LCD nitong Vivo Y20. At guys, ganito lang ang paglalagay ng bagong LCD sa unit na cellphone na Vivo Y20. At nga guys, i-check lang natin itong light. Okay naman siya guys. At sa touch, okay din naman siya guys. Nagtatouch na naman lahat ng part nitong bagong LCD na kinabit natin. Ganun nga guys, magpalit ng LCD ng Vivo Y20. Nakatulong ang video ito sa mga viewers natin dyan na gustong magpalit ng LCD ng kanilang cellphone ng unit ay Vivo Y20. At ayun nga, kung nakatulong ang video ito sa iyo, huwag mo sanang kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel. At ayun guys, salamat sa panonood.